Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 22, 2025. At ngayon ay dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Genesis, chapter 14, verses 18 to 20. Noong mga araw na iyon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak. Pinagpala ng ganito: Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapo ng lahat ng kanyang nasamsam. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ang ating pong buong simbahan ay nagdiriwang ng ating pong tinatawag na the source, the summit of our faith, ang ating pong sakramento ng Eucharistia, ang kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at tinatawag ding kapistahan ng Corpus Christi. Ito ay nagsimula pa noong 1264 sa panahon po ni Pope Urban IV. Kasunod po ng isang himalang may patungkol po sa Eucharist na naganap noong panahong iyon sa Italia. Kung kaya ang isang pari po na taga-Alemanya na hindi naniniwala sa real presence, yung totoong presensya ng Panginoon na nagmimisa, habang ito po ay tinataas ng pari, ay biglang dumaloy ang dugo mula rito at naiwisik sa altar. At marami pa po mga patotoo tungkol po sa tinatawag nating real presence ng Panginoong Jesucristo. Pag sinabing real presence, totoong katawan at totoong dugo ni Kristo ang ating pong tinatanggap sa tuwing tayo po ay nagdiriwang ng sakramento ng Eucharistia. At maalala po natin na ang Eucharistia ay itinatag ni Jesus nung gabi bago po siya tuluyang magpakasakit at mamatay sa krus. Ito yung tinatawag nating huling hapunan. Pero maganda po na mapagnilayan natin kung ano nga ba ang ating pagtingin sa sakramentong ito ng Eucharistia, kasi ito yung sakramento na bumubusog sa atin, physically, spiritually. Binubusog tayo nito. Kaya lang, maganda siguro din na maipaunawa sa atin po mga kapwa Katoliko. Siyempre, sa mga taong ayaw maniwala at hindi naniniwala, mahirapan talaga tayong kausapin yan. Pero tayo, bilang mga Katoliko, naniniwala tayo dito, at ito ang pinakasentro ng ating pong mga gawain ng ating pananampalataya. Na lahat ay patungo sa pagdiriwang at pagtanggap. Maganda po yung bahagi yun na hindi lang tayo nagdiriwang, kundi tumatanggap tayo. Kumbaga sa isang kasiyahan, hindi ka lang dapat nakikisaya o nakikiparty. Mahalaga din na ikaw ay nakikisalo. So nakikisaya at nakikisalo tayo sa hapag, dahil ito nga ay isang pasasalamat, ito ay isang pagdiriwang. So sa inyo po na mga nagsasabing bagamat umaatin ng misa pero hindi tumatanggap ng katawan ni Kristo, dahil ang sinasabi po natin ay hindi tayo karapat-dapat, makasalanan tayo. Harang sa kung pagninilayan natin ng mabuti, bakit ba binibigay ni Kristo ang kanyang katawan? Di ba para mapalakas tayo? Kasi meron tayong laban na sinusuong, laban na lumayo sa Diyos, laban na tumanggi sa Diyos.
So kung lalo tayong panghihinaan kung hindi tayo tatanggap ng katawan ni Kristo. Diba, sa inyo po na malayo, may mga lugar na walang misa, malayo ang simbahan, walang pare, at kaya nga pinagtsatsagaan natin na makisa sa pagdiriwang kahit online sa mga misa. So nakikisa lang tayo pero hindi tayo nakikisalo dahil wala tayong pagkakataon. Pero tayo, mga nandiyan, tatawid ka lang ng kalye, nandiyan ang simbahan, nandiyan ang misa, tatama rin pa tayo. So parang may malaking problema tayong kaharapin kapag ganyan. Pero kapag ibinibigay na ang katawan ni Kristo, huwag kang tumanggi. Alam naman ni Kristo kung ano yung ating kasalanan, yung humahad lang para tanggapin siya, alam niya. Pero patuloy pa rin siyang nagbibigay ng kanyang katawan. Pero siyempre, hindi ito basta isasaksak sa bibig natin, kundi pag binigay at sinasabi nga ng pare na katawan ni Kristo, kailangan mong abutin, kailangan mong tanggapin, at kailangan mong maniwala, kaya sumasagot tayo ng Amen. Pagsagot ng Amen, nagpapasalamat tayo, at the same time, naniniwala tayo na ito nga talaga ang tunay na katawan ni Kristo. Muli po, isang maligayang pagdiriwang sa atin ng kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo.